Ito si Guts na isang napakalakas na mandirigma dahil bawat was-iwas niya ng kanyang espada ay nagiging karne ang mga kaharap na mandirigma. Isang araw ay pumasok siya sa dungeon at nakita ang sangkatutak na nakarne na bangkay ng mga kasama. Agad niyang sinundan ang narinig na pagsigaw. Nagulat siya dahil hindi pala tao ang kalaban nila kundi ay isang demonyo na ginawang lechon ang kawawang tao. Ito ang isang anime kaibigan na tiyak na hindi ka maboboryong dahil punong-puno ng aksyon. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax! Nagsimula ang series sa dalawang grupo ng mga knights na naglalaban. Gumagamit ng matataas na hagdan ang mga mananakop. Samantalang ginagawa naman ng mga dumedepensa ang kaya para mapigilan ang mga umaatake. May gamit pang catapult ang mga umaatake na nagtatapon ng mga nag-aapoy na bato kaya may parte ng kastilyo na nasira at natigok ang mga sibilyan. Gumamit din ng malaking battering ram ang mga sumusugod na pinapatamaan ng mga dumedepensa ng mga palaso at malalaking bato. Pero nakalapit ang mga attacker at sinimulan na sirain ang pinto. Kasabay ng pag-atake ang paglapit ng mga siege towers na nagbukas at naglabasan ang mga nakahanda ng sundalo. At mula dito lumabas ang isang siga na sundalo na pumatay ng kalaban gamit ng malaking espada. Nagawa din ng commander sa baba na makapasok sa pinto at madurog ang depensa ng mga sundalo ng kastilyo. Pero natigilan sila nang makita ang isang malaking tao na mataba at walang hirap na tinatapon ang mga kalaban. Tumigil ang mga umaatake dahil narinig nilang pumatay ito ng 30 katao ng sabay-sabay. Tapos naghahamon pa daw ang malaking tao. Sinabi ng commander na atakehin na nila ito pero walang gumalaw. Maliban lang sa ating bidang si Guts na dala ang malaking espada nito. Natigil ang mga kasama niyang sundalo na sinabing pa-hero ang bida at gusto yatang mapugutan ng ulo. Sinabi nito sa employer na bigyan siya ng 10,000 ni Cayetano at papatayin ang malaking tao. Pero sinabi ng commander na matagal na iyon at hindi totoo kaya 7 pilak ang ibibigay sa kanya. Pumayag pa rin si Guts na nagpunta sa harap ni Besuzo dala ang duguan na espada. Mabilis siyang umatake ng pagtaga kaya walang nagawa si Besuzo na napa-atras at sumangga-sangga dahil sa bigat ng pagtaga ni Guts. Nang mabigyan ng pagkakataon ng malaking tao ay ito naman ang nagbuwelo na tumaga ng malaking palakol nito. Pero nang nagkasalubong ang espada at palakol ay nasira ang palakol. Muli silang nagtagan at nakuha ang helmet ni Guts na nahulog. Samantalang ang tiyan naman ni Besuzo ang hiniwa ng bida na parang sushi na dinaanan ng matulis na kutsilyo. Nasaktan si Besuzo na sumuko. Pero huli na ang lahat dahil nahati na ang ulo ni Besuzo sa pagtaga ng bida. Dahil sa nakita ay natakot ang mga dumedepensa at nagkaroon ulit ng lakas ng loob ang mga mananakop na ipagpatuloy ang pagpasok. Samantala ay pinapanood sila ng ilang mga knights sa itaas na nakuha ang atensyon ni Guts dahil sa ipinakitang galing sa laban. Pagkatapos ng labanan ay nanalo ang mga mananakop at pinagpatong-patong ang bangkay ng mga namatay na tao. Ibinigay ng employer ang bayad ni Guts kasama na ang bonus nitong mas madami dahil sa pagpatay kay Besuzo. Sinabi pa nitong kapag gusto ng bida ay sumama siya sa employer para tumaas ang rangko nito. Ngunit hindi interesado si Guts na sinabing ayaw niyang may kumokontrol sa kanya. Saka din umalis, kaya nasayangan na lang ang employer. Habang naglalakad siya sa labas ay may mga nakakabayo na palapit sa kanya. At alam niyang mga magnanakaw ito kaya agad siyang naghanda ng helmet at espada. Umatake ang unang knight pero agad itong bumagsak sa pagdepensa ni Guts. Umatake ang dalawang knight ng sabay pero isa sa mga ito ang tinagpas ni Guts at naputol ang kamay. Kaya nasabi ng mga umaatake na malakas siya. May mga nanonood din sa malayo na sinabing malakas ang bida. Inutusan ng boss nilang Griffith si Casca na tulungan ang mga kasama. Ayaw sana ng babae pero wala itong magawa na sumunod. Nag-uusap ang dalawang nakakabayo nang lapitan sila ni Guts hawak ng malaking espada. Tapos nagloko pa ang kabayo nito kaya na-stock siya at libre na masisibak sana ng parating na Guts. Pero nataman ng palaso si Guts mula kay Casca kaya naligtas ang muntik maging karne. Sinabi ni Casca na walang makikialam at saka din ito umatake kay Guts dala ang espada at nakaumang na spear gun. Pero nakita ito ng dumipensa na Guts. Muling umatake si Casca pero pinutol ng bida ang paa ng kabayo at nahulog ang babae. Nagulat si Guts dahil babae ang kaharap na binalak pa siyang tagpasin kaya pinagtataga din niya ito. Napa-atras si Casca at napatid na natamba. Inakala ng babae kung matitigok na siya dahil sa malaking espada ng bida. Pero natigil si Guts sa itinapon na sibat ni Griffith. Lumapit si Guts sa boss para ito naman ang kalabanin. Kaya binunot din ni Griffith ang espada at sa isang palitan lang ng pag-atake ay natusok agad ang dibdib ni Guts na natamba. Kaya nagsaya ang mga tauhan niya sa panalo ng boss. Bago pa mawalan ng malay si Guts ay ipinakita ni Griffith ang mukha na parang chicks. Na naginip ng hindi magandang bagay si Guts at nakakita ng mga pangit at patayan. Saka din biglang nagising. Nakita niyang nasa isa siyang tent at katabi ang hubad na si Casca kaya nagulantang siyang napaupo. Agad ding nagsuot ng damit at pantalon ang babae na tinanong ni Guts kung anong ginagawa doon.
Pero sinuntok siya ng babae ng 2 beses sa sugat dahil sa pagpatay nito sa kabayo ng babae. Kaya nasaktan si Guts na iniwan ng babae. Paglabas niya ay natigilan nang makita ang kampang ng mga sundalo na naroon. Sinabi ni Judd-O na inutusan daw ng boss nila ang babae na tabihan si Guts ng 2 araw para mabuhay ito. Kaya nagulat ang bida. Saka pa pinatay ni Judd-O ang isang wasp na binalak tusukin si Guts. Pag-alis nito ay dumating si Griffith na boss. Nagkatitigan sila ni Guts. Nagpakilala si Griffith na siya ang boss doon saka din kinilala ang bida. Ibinalik nito ang espada ni Guts saka inanyayahan ang bida na maglakad. At nakita ni Guts na iginagalang ng mga tao doon si Griffith na binabati. Nagpakilala si Griffith na sila ang mercenary na tinawag na Band of the Hawks. Narinig na daw ito ng bida at saka din nagtanong kung bakit hindi siya pinatay ni Griffith nang maglaban sila. Sa hindi kalayuan ay sinusundan naman sila ni Casca na nagtatago. Sinabi ni Griffith na noong unang makita nito si Guts ay nagustuhan na ito. Napansin daw siya noong labanan nito si Besuzo. Kung hindi lang daw nasira ang armas ni Besuzo ay siguradong natanggal na ang ulo ng bida noong magtagisan sila. At alam din ito ng bida. Pakiramdam daw ni Griffith na inilalagay ng bida ang sarili sa peligro dahil nais niyang malaman ang sagot kung bakit siya nabubuhay sa mundong iyon. At ito ang dahilan kaya nais niyang tawagin si Guts sa grupo nila. Hindi naman nagpadala sa magandang mga salita ang bida na nagtanong ng anong mangyayari kung tatanggi siya. Saka sinabing magkalaban sila bago nag-uusap doon. Inilabas nito ang espada at hinamon ang Longhair na mag-duel sila. Kung mananalo si Guts ay papatayin niya ang pretty face. Pero kung manalo si Griffith ay ipinusta ni Guts ang armas at puwet. Kaya napangiti si Griffith na agad kinuha ang armas at pumayag. Pinigilan sila ni Casca pero huwag daw silang pakialaman dahil kukunin ni Griffith ang lahat ng gusto. Kaya mas lalong naasar si Guts na umatake ng malaki nitong espada na sinangga-sangga ng Longhair. Saka pa nasugatan ang legs ni Guts. Dumating din ang mga audience na iba pang mandirigma pero sinabi ni Casca na huwag silang makikialam. Sinubukan pang mandaya ni Guts gamit ng pambulag na lupa kay Griffith. Saka ito binalak mataga ng malakas. Pero nakailag si Griffith at parang pusa na damapo sa armas ni Guts na hindi niya maiangat. Tinutukan siya ni Griffith at sinabing sumuko na ito. Ngunit sinabi ni Guts na iba ang gamit ng bunganga sa laban sa kakinagatang espada at tinalon si Griffith. Pinatungan ni Guts si Griffith at sinuntok-suntok sa mukha kaya nagdugo ang bunganga ni Griffith. Saka din siya muling tumayo at tinatawanan si Griffith dahil nagdugo ang bunganga nito. Binalak pang sumuntok ni Guts pero nahuli siya ni Griffith at ginamitan ng armbar at inipit si Guts sa lupa. Dahil hindi sumuko ang matapang na Guts ay na-dislocate ang balikat nito. Kaya sumigaw ang mga nanunood sa panalo ng boss. Hinawakan ni Griffith ang mukha ni Guts at sinabing mula ngayon ay pag-aari na nito ang bida pati ang ipinusta niyang puwet. Nang maayos na ulit ang kamay ni Guts ay nagtanong ang bida kung ano nang next. Sinabi ni Griffith na kailangan nito si Guts para sa balak na pagtatayo ng sariling kaharian. At sa kanya sasabihin kung kailan pwedeng mamatay ang bida. Fast forward ay ipinakita ang naglalaban na grupo ng hukbo ng hari ng Midland at ng general na mula sa Black Ram. Sinabi ng tauhan ng hari na ipakita kung gaano sila kabangis. Pero natigok lang pala sila sa mga palaso na lumipad. Saka pa kasunod na umatake ang Black Ram Cavalry at pinagkakatay ang mga walang laban na ordinaryong sundalo na parang walang mga buto. Kitang-kita ito ng hari at ng mga general nito sa malayo at nagtanong sila kung sino ang makakapigil sa cavalry ng kalaban nilang napakalakas. Nakita ng leader ng cavalry ang nag-iisang horseman na sasalubong sa kanila. Kaya pagbibigyan daw niya ito na sasalubungin. Ito pala si Guts na gamit ang malaki nitong espada na walang takot na kinasalubong si Gillian. Kaya lumipad ang general na na-slice at bumangga sa mga kasama. Pumugot pa si Guts ng isa at pumatay ng ikalawa. Sinabi ng second in command na paligiran ito ngunit paglingon sa mga kasama ay namatay ang mga ito ng palaso nang dumating. Sa hindi kalayuan ay parating naman na ang hukbo ng Band of the Hawk na pinangungunahan ni Griffith. Muling nagpatama ng palaso ang mga dumating at nalagasan ang Black Ram. At nang makalapit na ang Band of the Hawk ay madali lang nilang pinagpapatay ang maraming Black Cavaliers na nasorpresa. Kaya tumakbo ang mga nakadamit ng itim. Kita ito ng hari at mga loyal nitong tauhan sa malayo at hindi sila makapaniwala na nag-iisang grupo ng mercenary ang nakapagpanalo sa kanila. Napabilib ang hari at ilang mga tauhan dahil sa perpektong pag-execute ng Band of the Hawk ng ambush. Saka nagtanong ang hari kung sino ang leader ng grupo na sinabi ng advisor niyang Griffith. Sa kampo ng mga mercenary ay pinuri ng mga mandirigma ang pag-atake ng kanilang naging captain na si Guts kahit mag-isa nito sa mga cavaliers. Pero may mga nagsasabi din na dangerous ang ginawa niya. Kaya humingi na lang siya ng patawad. Dahil sa tagumpay nila ay naglabas ng malaking alak ang isang macho at nagsaya ang mga tao dahil iinom sila ng alak. Tinawag naman ng nagagalit na Casca si Guts para kausapin ito. Pinagalitan ng babae si Guts dahil di ko lang pala ang role sana nito pero umatake siyang parang si Superman.
3 taon na daw ang nakalipas simula ng araw na magkakilala sila pero tingin ng babae ay para pa rin itong pitbull na pagpatay lang ang alam. Nainis ang bida na sinabing hindi siya aso at mahalaga na sa kanya ang Band of the Hawks sabay hawak sa braso ng babae. Natigil lang sila nang dumating si Griffith at inutusan si Casca na umalis. Sinabi ni Griffith kay Guts na para silang aso at pusa kahit 3 taon na silang nagkasama. Humingi ng patawad si Guts dahil sa ginawa nito. Pero sumagot si Griffith na dahil pag-aari niya ang lalaki ay para sa kanya ang ginawa ni Guts. Ilang mga politician ng kaharian ang nagchichismisan tungkol sa mga mercenary. Dahil sa tagumpay ng Band of the Hawks ay natatakot silang tumaas ang status ng mga ito lalo na at pinapaboran sila ng hari dahil sa kanilang pagkapanalo laban sa mga umaatakeng kalaban. Nagulat ang mga ito dahil ang grupo ni Griffith ang magiging spearhead ng kanilang mga sundalo. At pinalitan ang grupo ng White Knights ng kaharian. Natigil lang ang mga ito nang dumaan ang boss ng White Knights na nakasimangot. Sa labas ng isang dungeon ay naghihintay ang grupo ni Griffith kasama si Casca at nagtataka sila dahil hindi pa lumalabas sina Guts. Sa loob ay pinipigilan ng mga kasama ang captain nilang si Guts na nais pasukin ang dungeon. Narinig kasi ng mga tao nito na may mga sumigaw na pumasok na kasama nilang hindi pa nakakalabas kaya delikado. Ngunit naiinis si Guts na pinatabi ang mga kasama at sinabing siya lang ang papasok sabay labas ng kanyang malaking espada. Sa daan pa lang ay nakakita na siya ng mga patay na sundalo. At pagpasok pa kaunti ay nakita ang mga nagkalat na bangkay na kakaiba ang pagkakarne ng mga katawan. Kaya napatanong si Guts sa sarili. May narinig siyang sigaw ng nasaktan na agad niyang tinakbo at pinuntahan. Nakita niya ang isang halimaw na ginawang lechon ng isang kawawang extra na kanya ding tinapon. Matapang siyang tumakbo para atakehin ito ngunit naitapon lang siya pabalik. Kaya napatanong si Guts kung ano ang kalaban. Nagkwento ang mga kasamahan ni Griffith na kasama sa panig ng kalaban nila ang isang nagngangalan na Zod na naging legend dahil inubos nito ang mga tao sa isang kaharian. At ito ngayon ang kinakalaban ni Guts na sumasangga-sangga at napapaatras dahil sa lakas ng kalaban nitong monster. Muling itinaas ng bida ang armas nito at nagka-interest ang halimaw dahil ilang beses nang nakaligtas ang tao sa pag-atake ni Zod. Nagposisyon ng dalawa at pareho silang umatake ng pagtaga. Naitapon ang armas ni Zod saka din naka-follow up ng taga si Guts sa balikat ng halimaw kaya ito nagdugo. Sinabi ni Zod na si Guts daw ang unang tao na nakapagbigay sa kanya ng malaking sugat na ganun. Saka pa ito tumayo at nagkausok-usok ang paligid. Habang nagbabago ang anyo ni Zod na nagiging malaking baka ay sinabi nitong nabuhay siguro siya ng mahabang panahon para makasalubong si Guts. Nagulat naman ang lalaki na iniwasan ang pag-atake ng kalaban. Napilitan siyang tumakbo at magtago dahil ngayon lang siya nakakita ng ganong klase ng halimaw. Nagtago siya sa isang poste pero nang sinuntok ito ni Zod ay naitapon ang nasaktan na bida. Napasok pa siya ng dugo. Sinabi ni Zod na malakas na siya para sa mga tao saka din pinulot si Guts. Nataman siya ng maraming mga palaso sa likod. At paglingon ay naroon na ang grupo ni Griffith na sinabing maging listo ang mga kasama na muling pinatamaan ng mga palaso ang halimaw kaya nabitiwan nito si Guts. Umatake si Zod na sinalubong ng mga pikemen. Pero pinagtatapon lang niya ang mga ito kaya sumigaw si Guts na tumakbo na sila. Pero mas marami pang mga kasama nila ang ginawang ketchup ni Zod. Inutusan ni Griffith si Casca na umatras na ang lahat. Saka siya nagpunta sa kinaroroonan ni Guts para samantalahin ang pagkakataon na tumakas. Pero sinabi ng lumingon na Zod na labanan siya hanggang maubos ang lakas ng bida. Dahil na corner ang dalawang boss ay hindi umalis ang mga kasama nila. Sinabi ni Griffith kay Guts na umatake sila sa magkabilang bahagi ng katawan ng behemoth. Kaya sabay nga silang umabante palusong at iniwasan ang suntok ni Zod saka din parehong binigyan ng sugat sa katawan ang malaking kalaban. Pero napalo ng buntot ni Zod si Guts na nasaktan. Saka pa nito itinapon si Griffith na nawalan ng malay. Nagtaka si Zod dahil 2 tao ang nakasugat sa kanya ng sabay. Tumayo si Guts na nais pigilan ng halimaw pero si Griffith ang nilapitan nito. Susuntukin na sana niya ang walang malay na long hair nang biglang matigilan dahil sa kwintas ni Griffith. Itlog daw ito ng hari. Kaya natawa si Zod na tumayo at ang kisame ang sinuntok. Saka din iniunat ang pakpak nito. Nag-warning pa siya kay Guts na kung tunay nga na kaibigan nito si Griffith ay mamamatay daw siya kapag nabigo ang binabalak ng leader nila. At kamatayan iyon na hindi niya matatakasan. Saka din ito lumipad palayo sa ilalim ng bilog na buwan. Baka pauwi ulit sa Visayas sa mundo ng mga aswang. Kaya hindi makapaniwala ang mga sundalo na nakakita ng demonyo. Napaisip ng malalim panandalian si Guts sa sinabi ng Diablo. At nakabalik lang siya nang marinig si Casca na tinatawag ang pangalan ni Griffith. Saka masama ang titig nito sa bida na kasalanan daw kung bakit nasaktan ang boss. Habang nagsasanay ng pagwasiwas ng malaking espada ang bida ay hindi pa rin matanggal sa isip niya ang palaging galit na Casca sa kanya. Kaya ninis din ito. Dumating si Griffith na napilay ang isang paa at may saklay.
Nagtanong ang bida kung ano ba yung kwintas ni Griffith na noong makita ng demon ay bigla na lang itong lumipad palayo. Tinanggal ni Griffith sa pagkakakwintas ang tinawag na bellet at ipinakita kay Guts. Bigay daw ito ng isang matandang merchant sa kanya noong bata pa siya. Ang sino man na magsusuot nito ay mapapasa kanya ang buong mundo kapag ipinalit niya ang katawan. Hinawakan at tinitignan ni Guts ang kwintas nang may mga mata na bumukas kaya nagulat siyang naitapon ito at muntik mahulog sa baba. Pero sinalo ni Griffith ang kwintas at hinila ang katawan ni Guts na hinawakan naman agad ang espada. Saka pa pinagtawanan ng long hair ang bida. Seryosong nagtanong si Guts na tauhan lang naman siya ni Griffith pero bakit siya pinuntahan para iligtas kaya tuloy nasaktan. At sinabi naman ni Griffith na hindi naman niya kailangan ng rason kada gagawin ito para kay Guts. Kaya hindi alam ni Guts ang sasabihin. Dumating ang hari at binati sila at masayang makitang nakakalakad na ulit si Griffith. Agad na lumuhad si Griffith bilang paggalang. Pero nakatayo lang si Guts hawak ang malaki nitong sandata na parang wala lang. Kaya siniti siya ng pangit na si Julius na magbigay galang. Saka lang siya lumuhad dahil nakaluhod din si Griffith. Pinuri ng hari ang mga panalo ni Griffith at ng kanyang hukbo. At sinabing alam nitong ilan sa kanyang mga opisyal ang hindi siya iginagalang pero para sa kanya ay mas mahalaga ang galing kaysa sa status kapag oras ng labanan. Napansin ni Griffith ang isang babae sa likod na nagtatago. At ito pala ang anak ng hari na nag-iisang prinsesa. Sinabi ng hari na saka na lang sila magkita muli at naglakad na ang mga ito paalis. Nang saktong nasa harap ni Griffith si Charlotte ay natapakan nito ang palda kaya matutamba sa pababa ng hagdan. Ngunit kaagad siyang hinawakan ni Griffith at hindi nahulog. Saka sinabi sa prinsesa na mag-ingat ito. Saka din sila nagkatitigan. Pero dumating si Julius na sinampal si Griffith dahil sa paghawak nito sa prinsesa. Kaya agad namang lumapit si Guts na pinigilan ni Griffith. Tumigil lang si Julius nang si Griffith pa ang humingi ng tawad at tinawag ang prinsesa kaya umalis na ang mga ito. Isang araw ay sinamahan nila para bantayan ang mga royal blood sa kanilang paghunting. Kaya naiinis ang barbarian na Guts dahil ano daw ang ginagawa nila doon. Kaya ipinaliwanag naman ni Corcus na tanging ang mga ipinanganak na knight ang may karangalan na maging bodyguard ng hari kapag naghahunting ito. At sila ay pinaghirapan nila ito ng husto kaya huwag maliitin ni Guts ang pagkakataon na iyon. Nasa isang gilid naman ang prinsesa na nakakabayo. Nilapitan siya ni Griffith na binati kaya na-insecure ang prinsesa na nagtanong kung bakit gustong-gusto ng mga lalaki ang patayan. Pero hindi sumagot si Griffith at bagkus ay gumawa ng huni gamit ang isang dahon. Naintriga ang babae na kumuha din ng isang dahon at pinaghuni ito. At sa isang banda ay pinagmamasdan sila ng naiinggit na Julius na sinabing maghintay lang sila ng tamang pagkakataon. May lumabas na baboy ramo na kinagulat ng kabayo ni Charlotte kaya ito biglang tumakbo na hindi nakontrol ng prinsesa. At agad naman na hinabol ni Griffith ang prinsesa. Tapos sinenyasan ni Julius ang tauhan nito na umalis din. Nakarating sila ng isang ilog at doon ay sinamantala ni Griffith ang pagkakataon na tumalon sa kabayo ni Charlotte. Agad niyang hinawakan ang tali ng kabayo at sinabi sa prinsesa na ligtas na siya saka din pinatigil ang kabayo. Sinamantala naman ng babae ang pagkakataon at niyakap ang pogi na Griffith. Saka din napatawa ang prinsesa dahil muntik na siya kanina. Kaagad din na bumaba ng kabayo si Griffith at sinabi sa prinsesa na bumalik na sila. Saktong dumating din sina Guts at ng iba pa na tinawag si Griffith ng isang palaso ang tumama sa kanyang dibdib. Kaya nagulat din ang prinsesa sa pagkatumba ni Griffith. Lumapit ang mga kasama ni Griffith na nagkakaproblema. Pero hinawakan ni Griffith ang kamay ni Casca at sinabing ayos lang siya. Dahil yung egg of the king pala ang tinamaan ng palaso na may lason. Kaya nagulat si Guts na alam na hindi ito tsamba lang dahil may power ang itlog. Samantalang nagtago naman na ang assassin. Matalim ang titig ni Griffith kay Julius na nasa isang gilid na pinapakiramdaman din sila. Dahil sa nangyari ay naiiyak si Charlotte na nanghina at niyakap si Griffith, kaya nagulat ng mga naroon. Kalaunan nang sila na lang ay lihim na sinabi ni Griffith kay Guts na ang nagpatama ng palaso na may lason sa kanya ay walang iba kundi si Julius. Dahil ito ang kasunod na nakapila sa trono ng pagiging hari. Sa tahanan ni Julius ay nagsanay sila ng kanyang anak na si Adonis na nasugatan. Kaya itinigil na nila ang pagsasanay kahit na gusto pa sana ng bata na kinakausap ni Hassan na tagapag-alaga nito. Dahil padilim na ay ibinaba na nila ang gate pero hindi nila alam na naroon lang pala sa gilid si Guts na naghihintay ng pagkakataon. Inutusan kasi siya ni Griffith na gawin ng isang bagay. Pumasok siya bago magsara ang pinto. Sa loob ay sinubukang kausapin ni Hassan ang boss na Julius na huwag maging marahas sa anak pero pinaalis siya ng naiinis na Julius. Pag-alis ng matanda ay nagagalit si Julius na itinapon ang baso sa apoy dahil nabigo siya sa balak na pagpatay kay Griffith at napalapit patuloy ito sa prinsesa. Naistorbo siya sa nagbukas na bintana. At paglingon ay naroon na si Guts na nakatalukbong ang mukha. Nakakuha pa ng armas si Julius na sinubukan pang labanan ng umatake na bida.
Pero naslice lang ito ni Guts at nagdugo ang katawan ni Julius. Bago ito mamatay ay tinanggal niya muna ang maskara ni Guts at namukan na kasama siya ni Griffith. Saka din natigok ang palaging galit na tao. Habang pinupunasan ng bida ang armas ay nag-aalala siyang baka mahuli. Nang naramdaman niyang may dumating, nagtago siya sa likod ng nabuksan na pinto. At sa isang iglap ay tinusok niya ang dumating. Pero laking gulat niya nang si Adonis ang tinusok niya sa tiyan at naipako pa sa pader. Hindi na ito nakasigaw dahil nahihirapan sa paghinga at naluluha. Kaya na-shock din ang bida na hindi inasahang bata pala ang natusok niya ng malaking armas. Kaya't sinubukan na lang niyang makomfort ang bata hanggang mamatay ito. Nagtalukbong na siya nang makarating ang dalawang bantay na nakitang patay ang kanilang young master. Kaya nag-ingay sila at sinabing may intruder. Pero hindi sila nakaligtas sa espada ni Guts na inislice ang leeg nila. Mabilis ang pagtakbo ni Guts na hindi pa rin inasahan ang nangyari. Nakita ni Hassan ang bangkay ni Adonis kaya napaiyak ito sa lungkot. Saka sinabing huwag hahayaan na makatakas ang killer. Patuloy ang pag-murder ni Guts sa maraming mga knights na nagbabantay na pilit siyang hinuhuli. Nakarating siya ng tuktok ng bakod at may dagdag pang mga pinatay. Mayroon pa siyang tinusok sa itlog kaya malas naman ito. Ginawa niyang panangga ang isang knight saka agad balak tumalon sa bakod. Pero nataman muna ang braso niya bago siya makatalon sa tubig na naglaho. Samantala ay masarap ang kainan at inuman ng mga kasama niyang sina Casca at ng iba pa. Pinag-uusapan nila ang pagpunta ni Griffith sa party na idinaos ng prinsesa. Saka nagtanong kung nasaan si Guts. Pumasok nga si Guts na kakaiba ang ekspresyon ng mukha saka nagtanong kung nasaan si Griffith. Sumagot si Casca na nasa palasyo si Griffith kasama ang prinsesa. Saka tahimik lang na umalis ang lalaki. Pero nagtaka si Casca nang makita ang sugat sa braso niya. Samantala ay nasa palasyo nga ang Royal Blood at si Griffith. Naging gentleman daw si Griffith at naghanda ng mauupuan ni Charlotte na napahanga naman daw. Lalapitan sana sila ni Guts pero pinigilan siya ni Casca na sumunod pala. Sinabi nitong kung may sasabihin si Guts ay hintayin nitong matapos mag-usap ang dalawa para hindi mapahiya si Griffith. Saka kinuha ang kutsilyo ni Guts at inayos ang sugat ng lalaki gamit ang tela ng damit. Sinagot ni Griffith ang tanong noon ng prinsesa na bakit mahilig sa pagdanak ng dugo ang mga lalaki. Ipinaliwanag ni Griffith na dalawang klase ito. Ang isa ay dahil sa pagiging savage, at ang isa ay dahil gusto nilang protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay at mga pag-aari. At ang pinakaimportante ay dahil sa tinatawag na pangarap na tanging ang may pangarap lang ang siyang makakagawa nito. At narinig din ito ni Guts at Casca na nasa tabi lang. Sinabi pa ni Griffith na pangarap ang dahilan kaya may namamatay at nabubuhay. At hindi lang ito para sa mga royal blood kundi sa lahat ng tao. Kaya napaisip ang prinsesa. Maging si Guts at Casca ay nanlaki din ang mga mata. Akala ni Griffith kung naburyong ang prinsesa sa speech niya. Pero sinabi ng babae na hindi daw at mas naisip niyang misteryoso si Griffith dahil noble sa lahat. Pero nang maglaro sila ng dahon ay para siyang bata. At para siyang pilosopo ngayon na malalim ang sinasabi. Marahil ito daw ang nagustuhan ng mga kaibigan ni Griffith kaya hindi siya iniiwan. Pero sinabi ng Longhair na hindi niya kaibigan ng mga ito kundi brothers at war lang. Maituturing lang ng mga kaibigan sila kapag pareho at iisa na ang kanilang pangarap. Nasisikapin na maabot ang pangarap kahit pa ang maging balakid ay siya mismo. Kaya napaisip ng malalim si Guts na katabi ni Casca. Magtatanong sana ang prinsesa kung anong pangarap ni Griffith pero dumating ang isang babae na sinabing pinatay ang uncle nitong si Julius. Sinabi ni Casca na bumalik na sila. Pero walang imik na naglakad si Guts palayo. Sa laban ay galit si Guts na pinagkakarne ang mga nakakasalubong ng mga knights sa battlefield. Naglalaro pa rin kasi sa isip niya ang sinabi ni Griffith na ayaw ang buhay na nag-exist lang sa mundo na walang pangarap dahil nagkataon na nabuhay. Kaya marami siyang pinugot at tinusok. Patuloy sila sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng hari. Dahil wala na sina Julius at ng mga White Knights nito ay naging sikat ang Band of Hawks sa battlefield na tinatalo ang mga kalaban. Nang matapos mapatay ni Casca ang isang kalaban ay tinanggal niya ang helmet dahil nakaramdam ng kakaiba sa katawan. Lumapit naman ang patawa-tawa na boss ng mga kalaban at minamaliit si Casca na sinabing baka tagapainit lang ni Griffith ng kama nito. Kaya nainis si Casca na aatake sana pero naitapon siya sa kabayo dahil sa lakas ng kalaban. Nagpakilala ang mayabang na si Aden at sinabing magaling sa paggamit ng sibat na 3 ang tusok. May mga dumating na 3 knights para tulungan sana si Casca. Pero isang was-iwas lang ni Aden ay pugot ang dalawa. Sa kanito tinusok at pinugot ang pangatlo na lumipad pa ang ulo na nakanganga. Gusto pa yata magpa-dentist. Naiipit si Casca na napa-atras sa bangin habang sumangga-sangga kaya muntik mahulog. Nang wala na siyang tatakbuhan ay inaya siya ni Aden na sumama sa kanila para maging comfort woman nila. Saka pa ito patawa-tawa. Dahil hindi pumayag si Casca ay hinampas na siya ni Aden ng sibat nito. Ngunit dumating si Guts na sinangga ang pag-atake ng kalaban.
At gamit ang muscle ay pina-atras ang hinampas na kalaban. Nagyabang si Adan ng kanyang 100 plus years na spear skill. Pero hinampas siya sa ulo ni Guts at nahulog ang nasaktan na Adan. Saka pa ito pinagtawanan ng mga sundalong kasama ng bida. Naistorbo siya nang makita si Casca na nahihilo. Matutamba sana ito pahulog sa bangin pero hinawakan siya ni Guts sa kapa. Nasa ganun silang sitwasyon nang matamaan ng palaso si Guts na pinakawalan ni Adan na patawa-tawa pa. Kaya parehong nahulog sina Guts at Casca at sa ere ay niyakap ng lalaki ang babae para huwag masaktan saka din sila nahulog sa tubig. Kaya napasigaw na lang ang mga kasama nila na walang magawa. Nakaahon naman ang dalawa mula sa ilog bago pa tuluyang maging malakas ang agos ng tubig dahil sa ulan. Agad na tinanggal ni Guts ang mga armor na sinabing mahirap lumangoy sa ganong damit. Agad din itong pinakiramdaman ng babae na mainit daw dahil nanginginig na sa lagnat. Samantala ay nalaman ni Griffith ang pagkahulog ng dalawang best warriors tapos nasugatan pa ng palaso si Guts. Nais sana niyang mag-utos ng rescue party para sa dalawa pero sinabi ng ibang sundalo na nasa gyera sila kaya hindi dapat mahati ang puwersa. Tapos patawa-tawa pa ang mga ito na kung talagang tigas sina Guts at Casca ay makakabalik sila ng buhay. Nakahanap ng kuweba si Guts at doon dinala si Casca. Inayos niya ang sariling sugat. At dahil patuloy sa pangangatag ang babae ay tinanggal ni Guts ang mga damit nito. Inakala niya kung may sugat ang babae pero dinudugo pala ito. Kaya naisip niyang mahirap maging babae. Saka inayos ito. Sa panaginip ni Casca ay isa siyang bata na hinabol ng isang matanda. At sa bukid ay ginahasa ang sinubukang manlaban na bata pero pinagdugo ang ilong. Biglang nasaktan ng rapist sa leeg. At pagtingin ni Casca ay nakasakay ng kabayo si Griffith na sinabing kung gustong protektahan ng babae ang sarili ay kunin nito ang espada. Balak pa siyang unahan ng rapist pero kinuha na niya ang espada at sinaksak ang rapist na namatay. At doon sila unang nagkakilala ni Griffith. Nang magising siya ay nakita ang sarili na natabunan ng mga dahon at naroon din si Guts na sinabing nasa isang kuweba sila katabi ng ilog. Nagalit bigla si Casca na sinuntok ang mukha ng lalaki at pinagbabato ng kung ano-ano si Guts. Kasama na ang isang espada na muntik tumama sa mukha niya. Kaya nagalit ang lalaki na sinabing kung hindi lang ito babae ay magsusuntukan sana sila. Kaya natigilan si Casca na umiyak at sinabing hindi naman niya hiniling na maipanganak na babae at iligtas siya ni Guts na kinaayawan niya. Saka ito ulit nawala ng malay na agad inayos ni Guts. Sinabi ni Casca ang totoo na naiinggit siya kay Guts dahil noong unang makita ni Griffith ang bida ay sinabing gusto ito, na hindi niya sinabi sa kahit sino sa kanila. At kapag daw si Guts ang nasa panganib ay nagiging impulsive ang dating kalmado lang na Griffith. Sa tingin daw ni Casca ay tinitingala ni Griffith si Guts kahit nalaban lang naman ang alam nito at barbarian. Nagbago daw si Griffith dahil kay Guts. Nais ng babae na sana ay siya na lang ang nagustuhan ni Griffith. Kaya naintindihan naman ng bida na gusto ng babae na maging espada ni Griffith dahil iyon ang kanyang pangarap. Natigilan sila nang may dumating na mga sundalo na inutusan ni Adan para mahunting sila. Kaya agad silang umalis kahit na nahihirapan ang babae. Nagtanong si Casca kung bakit siya lumalaban pero pinatahimik siya ng bida. Saka agad na hinanda ang espada dahil nasa paligid na pala ang mga tauhan ni Adan kasama siya. May benda ang mukha nito pero patawa-tawa pa rin. Sa oras na ito ay ipinagyabang naman ni Adan ang 200 years old torturing technique nila. Sinabing ibibigay din ng babae para sa mga tauhan nito. Inutusan ni Adan ang mga tao na umatake pero lumaban pa rin si Casca kahit na masama ang pakiramdam nito at nakapatay pa ng ilang kalaban. Sinabi ni Guts na aatake siya at samantalahin ito ng babae para tumakbo. Lumusong si Guts at pinatay agad ang ilang kalaban na kinagulat ng mga nakakita. Pero ayaw daw umalis ni Casca na siya lang. Habang pumapatay ay sinabi Guts na magiging pabigat lang ang babae hanggat hindi natatanggal ang sakit. Sinabi ni Adan sa mga tauhan na si Casca ang patamaan nila ng spear gun. At ito nga ang ginawa ng mga bowmen. Akala ni Casca kung tigok na siya pero isinangga ni Guts ang sarili at nataman ang braso nito. Kaya nagtanong ang babae kung anong ginagawa ng bida na itinatago siya sa likod. Sinabi ni Guts na umalis na si Casca at bumalik sa master nito para makamit ang pangarap na maging espada ni Griffith. Sinabi ni Adan na palibutan nila ang dalawa kaya agad namang gumalaw ang mga warriors. Ngunit kada gagalaw si Guts ay maraming mga kasama nila ang parang prutas na madaling hinahati ni Guts. Mabilis din itong pinuntahan si Casca at winalis ang mga kalaban doon. Saka pinaalis si Casca at huwag nang magsayang ng oras. Kaya umalis nga ang babae na sinabing babalikan siya. Hahabulin pa sana ng mga manyak si Casca pero binato sila ni Guts ng helmet at sinabing labanan muna siya bago puwetang habulin. Kaya siya ang inatake ng ilan sa mga ito at nakatakbo si Casca. Maraming pinatay si Guts gamit ang espada at may tinapunan pa ng espada na nagpapana. Dahil natama ng isang kamay niya ng palaso ay sinabi ni Adan na hindi na niya may hahampas ang armas tulad ng dati. Nakalayo naman kaunti ang babae.
Pero paglingon niya ay maraming mga rapist ang humahabol sa kanya. May nagtapon pa ng tali kaya nahuli ang paa ng babae na natamba. Sinubukan pa niyang manlaban pero madali na lang inapakan ng mga dumating ang kamay niya at bagsak na ang bataan. Sa kinaroroonan ni Guts ay naging mabilis ang pagpatay niya sa mga kalaban na kahit hindi maubos-ubos ay ginagawa niyang karne. Ginamit niyang panangga ang mga patay na katawan para hindi matamaan ng palaso. Saka muling nakapatay ng 2 tao sa isang pagwas-iwas. Samantala ay nahuli na ng mga rapist si Casca at sinimulan ng magmasa. Bibigay na sana si Casca pero naalala ang sinabi ni Guts na bumalik siya sa master. Kaya pumulot siya ng kahoy at tinusok ang mata ng kaharap. Saka din agad na pinalaya ang sarili gamit ng blade saka pinilit na lumaban kahit nang hihina. Saktong dumating bigla sina Griffith na pinatay ang mga rapist na natira. Paunti-unti namang nasasaktan ang bida dahil sa dami ng kalaban nito na patuloy pa rin niyang pinapatay. Sinabi ni Casca na puntahan nila agad si Guts dahil na-outnumber ito at sinakripisyo ang sarili para kay Casca. Kaya agad namang nag-utos si Judd-O na pumunta ang iba doon. Samantala ay nahihilo na ang paningin ni Guts habang patuloy pa rin sa pagdepensa sa sarili at pagpatay ng kayang patayin. Sa isip niya ay nagtatanong siya kung anong ginagawa sa pangit na lugar na iyon at lumalaban. Maraming mga palaso ang naitama sa katawan ni Guts at ang isang kamay na lang niya ang nagagamit sa pakikipaglaban. Pero dahil malakas pa rin ang bida ay chop-chop pa rin ang mga kalaban. Habang buhat-buhat ang malaking espada ay naalala niya ulit ang sinabi ni Griffith na ayaw niya ng buhay na walang saysay at walang pangarap. At ang kaibigan lang nitong maituturing ay ang ka-level niya. Kasabay nito na nag-utos si Aden na patayin na ang bida kaya siya pinaligiran. Ngunit nagkaroon ng rason ang bida para magpatuloy mabuhay at naging berserk siyang muli na pinagkakatay ang mga kalaban sa kada was-iwas niya ng armas. Kaya nagtakbuhan na ang mga natakot na knights na hindi na pinapakinggan si Aden na na-stampede. Inisip ng bida na pumatay lang ng pumatay at tagpasin lang ang mga kaharap na kanyang ang ginawa. Mabilis ang pagtakbo ni Casca at Griffith at ng iba pa. At nagulat sila nang maabutan ang sangkatutak na mga knight doon na nagkalat sa parting iyon ng gubat. Kung tatansyahin daw nila ay aabot ito sa 100 na tao. Ang lakas naman ni Guts. Isinigaw nila ang pangalan ni Guts pero walang sumasagot. Nahanapan siya ni Casca na nakaupo sa ilalim ng isang puno hawak ang espada nito. At namangha ang mga kasama nila na nakakita sa hitsura ng bida na lumaban hanggang wakas. Sinubukang gisingin ni Casca si Guts na iginalaw-galaw at sinabing huwag muna itong mamatay. Akala nito kung patay na ang bida, pero hinawakan siya at sinabing masakit ang katawan kaya huwag alugin. Dahil dito ay nagsaya ang mga kasama niya na sinabing hindi tao si Guts. At tinawag pa siyang 100-man slayer. Sa campsite ay naging paksa ng usapan si Guts na pumatay ng 100 tao. Samantalang tahimik lang si Casca na nakikinig. At umalis na din si Griffith dahil busy sa meeting ng War Council ng Kaharian. Dumating si Judd-O na nagpaalam kay Casca na gusto siyang makausap. Nang sila na lang ay sinabi ni Judd-O na nang mahulog silang dalawa ni Guts sa ilog ay sinabi ng mga superior ni Griffith na pabayaan na sila. Ngunit sumagot si Griffith na mahalaga ang mga ito sa Band of Hawks. Kaya daw sila nakarating. Dahil sa narinig ay napaluha si Casca dahil mahalaga pala siya kay Griffith. May ibinigay na maliit na bag ng kakaibang gamot si Judd-O kay Casca. Sinabi nitong fairy dust daw ito na nakuha noon sa nakilala nitong fairy noong nasa carnival show pa lang siya. Last stock na daw niya ito at maasahan ng epekto dahil ilang beses na siyang naligtas gamit ng fairy dust na iyon. Gamitin daw ito ni Casca para magamot si Guts. Kaya nagpasalamat naman ang babae na umalis. Pinuntahan niya si Guts na nag-iisip sa ilalim ng isang puno. Sinabi ni Guts na mas komportable siyang mag-isa doon. Hinayaan na ng lalaki nang tanggalin ni Casca ang mga benda ng katawan niya. Saka din ginamit ang fairy dust na kinamanghan ng bida dahil madaling naghihilom ang mga sugat niya. Maging sa likod ay pinahiran din ng babae ng nagliliwanag pang fairy dust. Saka din ito unti-unting nawawala. Sinabi ni Guts ang iniisip na ang ginawa niyang pagpatay sa maraming mga kalaban ay hindi may kukumpara sa mga role at pangarap ng mga kasama tulad ni Casca at Griffith. Kahit pa daw makapatay siya ng libo-libo ay hindi ito maitutumbas sa mga rason ng mga kasama niyang nakikipaglaban at nagpapatuloy sa buhay. At kapag pinagmamasdan niya ang mga ilaw sa campsite nila ay parang iyon daw ang inilalarawan ng mga pangarap ng mga tao na kasama nila. At nagsisilbing apoy ng bawat isa. Feeling ni Guts na naroon lang siya para makiramdam sa init na hatid ng apoy ng bawat isang naroon. Dahil hindi pa rin niya alam kung anong purpose niya at bakit siya nabuhay. Ang tanging alam lang niya ay mag-survive gamit ang malaking espada na hawak. Kaya hahayaan na lang muna niyang gamitin siya ng iba para sa kanilang pangarap. Saka din ito tumayo na iniwan ng babae. Saktong sinalubong siya ng mga naghahanap sa kanya para uminom sila kaya sumama naman siya sa mga ito. Sa pagpapatuloy ng laban ay ang hukbo naman na ng hari ng Midland ang umaatake sa kaharian ng Doldrey. Nagbala pa sila ng nabubulok na kalabaw para malason ang mga kalaban. Marami din silang mga malalaking siege tower.
Kaso ay nagigiba ang mga ito dahil malakas ang depensa ng Doldrey Kingdom at maraming sundalo ang namamatay. Gumamit din sila ng mga hagdan at sinubukang akyatin ang kastilyo. Pero may depensa ang mga ito na isang malaking palaso at bagsak lahat ng kanilang hagdan. Saka lumabas pa ang malakas na general ng Doldrey at walang hirap na pinagpapatay ang mga foot soldiers sa battlefield. Kaya naging problema ito sa War Council ng Hari ng Midland dahil natalo ang isang malakas nilang hukbo na White Tiger Knights. Kanya-kanyang bigay ng sariling kuro-kuro ang mga opisyal sa War Council meeting. Pero iisa sila ng layunin na gustong mapabagsak ang Doldrey para matapos na ang digmaan. Nagtanong ang hari kung kaya ba nilang mag-launch ng full-scale invasion. Kaya marami sa mga general ang nagsabing hindi nila ito kakayanin dahil kailangan nila ng pera at marami ng mga sundalo ang nais tumakas mula sa gyera. Nagbiro ang isang general na kaya siguro ito ng genius na tulad ni Griffith. Pero napamulagat sila pati ng hari dahil genius nga ito. Tapos sinabi pa ni Griffith na kaya niya itong gawin kapag bibigyan siya ng order ng hari. At hindi niya kailangan ng maraming tauhan. Dahil dito ay naging seryoso ang mga general na hindi naniniwala dahil magiging suicide kapag ay lalaban niya ang 5,000 na tauhan laban sa 30,000 na sundalo ng Doldrey. Tinitigan ng hari ang seryosong Griffith at nagtanong kung kakayanin ba nito na masakop ang Kingdom of Doldrey gamit lang ang Band of the Hawks. At tahimik na tumango si Griffith. Kaya opisyal na nag-utos ang hari na gawin ito ni Griffith. Sa kaharian ng Doldrey ay nabalitaan nila ang pagdating ng Band of Hawks na 5,000 sundalo. Kaya nagtaka ang general kung anong nais patunayan ng mga ito. Nag-utos ang king doon na si General Canor at sinabi sa general na huwag nilang patayin ang boss ng Band of Hawk. Ayaw sana ng kalbo pero pinagalitan siya kaya tumalima din itong umalis. Narating ng mga bida ang kastilyo at nagtaka sila dahil malawak ang kaharian na iyon na sakupin ng mas maliit na bilang nila. Pero pinalakas din nila ang sarili na tulad pa rin ng dati ang gagawin nila pero mas malawak lang na lugar. Samantala sa palasyo ay excited naman si General Canor na mapasakamay si Griffith dahil bakla pala ang lokong matanda. Pinapasok naman ng Doldrey ang kanilang general na si Aden na nakabalik na. Pinaghanda ni Guts ang mga kasama saka inilabas ang espada. Kaya nagpatakbo-takbo din ng kabayo si Griffith na pinaghanda ang mga kasama. Saka sila matapang na lamusong sakay ng kabayo. Nagtaka si General Calbo dahil hinati ni Griffith ang kanyang grupo sa dalawa mas kaunti ang bilang nila. Pero dahil si Griffith mismo ang leader ng paglusong ay sasalubungin daw niya ito. Kaya umatake din ang cavalry ng Doldrey. Nagkasalubong ang dalawang grupo at sa gitna ay nagpatayan ng puti at itim. Pero dahil mas magaling ang mga bida ay mas marami silang napatay sa panig ng mga nakaitim na mga knights. Kaya nagtaka ang mga sundalo ng Doldrey dahil unang beses na malusutan ng kanilang kalaban ang kaninang unang wave of defense. Sinabi ni General Calbo na huwag silang matakot. Saka din inutusan ng heavy cavalry na salubungin ang mga kalaban. Samantalang tirahin naman ng mga archers ang nasa magkabilang gilid. Napatingala sina Griffith at ng mga kasama dahil sa sumalubong sa kanilang mga palaso at maraming nasaktan. Samantalang ginagamit na payong ni Guts ang malaking espada. Walang tigil sa pagpapaulan ng maraming mga palaso ang hukbo ni General Calbo kaya sinabi ni Jod-O na masisira ang kanilang formation kapag ganun. Nakita ito ng boss ni General Calbo at sinabing baka mapatay si Griffith sa battlefield kaya galit siyang kinuha ang mga armas. Nang umatake na ang heavy cavalry unit ng mga kalaban ay agad na nag-utos si Griffith na umatras sila. At agad naman siyang sinundan ng mga tauhan. At pinatay nila ang mga kalaban na nakaligtas sa unang salpukan nila kanina. Dahil sa ginawa ng mga bida ay nagtaka si General Calbo. Tapos dumating naman na si General Canor at nagtanong kay Calbo kung hahayaan na lang ba ang mga kalaban na tumakbo. Sa kanya sinabi sa mga tauhan na kung sino ang makakahuli kay Griffith ng buhay ay sabihin nito ang premyo na gusto. Kaya nag-cheers ang mga sundalo. Sinabi ni Calbo na masisira ang disiplina ng mga sundalo kapag ganon. Pero sinabi ni Canor na siya na ang magko-command sa mga sundalo. Inutusan nito ang lahat ng cavalry na available na habulin ang mga kalaban at dakpin ng buhay si Griffith. Maging si Calbo ay inutusan niyang sumali sa paghabol. Naisip ng mas magaling na General Calbo ang kapakanan ng keep nila. Pero wala itong magawa dahil sa utos ng mas mataas na general nila. Pero lihim na inutusan ng tauhan na patayin nila si Griffith para bagsak ang moral ng Band of Hawk. Naka-formation na ang mga tauhan ni Griffith na naghihintay ng pag-atake ng sangkatutak na mga kalaban. At kitang-kita nila ang dami ng mga ito kaya napalunok si Gaston na nag-aalanganin. Nag-speech si Griffith habang sakay ng kabayo nito na sinabing lawa ang nasa likuran nila kaya kailangan nilang lumaban. Kapag nakasurvive sila ay panalo na sila. Saka din sila matapang na lamusong para salubungin ang mas maraming hukbo ng Doldrey. Agad na pumatay ng marami si Guts dahil iyon naman ang talent niya. At ganun din sina Casca, Pipa na malaking tao, at Griffith na tusok ng tusok. Nakakasurvive din naman si Gaston na lumalaban pa rin.
Inutusan ni Kalbo ang mga tauhan na ubusin agad ang mas maliit na bilang ng mga kalaban bago pa sila makagawa ng diskarte at marami nga siyang pinatay. At mayroon ding naitapon sa lawa. Nahulog ang isang babae na matapang pa rin sa pakikipaglaban. Samantalang desperado naman si Gaston na tabas ng tabas sa mga kalaban. Samantala ay lumilipad ang mga nakakasalubong ni Guts. Saka nagkasalubong sila ni General Kalbo at nagkasubukan ng lakas ng armas at nagkakilala pa. Sa tower ay walang makita ang mga nagbabantay dahil sa mausok na battlefield. Pero natakot sila nang may makitang dumating na nakakabayong Band of Hawk. Saka may pumatay pa sa kanila gamit ng spear gun. Malayang nakapasok ang Band of Hawk sa kastilyo. Samantalang yung mga kasama pala ni Aden kanina na pumasok ay Band of Hawk din na pinatay ang mga bantay. At si Casca ang leader nila. Sinabi nito sa mga kasama sa baba na patayin ang mga natitira pang guards at huwag magpapalabas ng magsusumbong. Pero paglingon ng babae ay pinatay ni Aden ng isang kasama nila at inagaw ang armas nitong si Bat. Saka muling minaliit si Casca dahil babae ito. Naiinis ang babae na sinabing laban niya ito sabay labas ng mga blade na armas. Samantala ay patuloy naman ang mainit na bakbakan ni Guts at General Kalbo na nagpapaluan ng mga armas. Nagkapaluan sila ng armas sa ulo kaya natanggal ang helmet ni Guts na sinabing magaling ang kaharap. Nakita naman ni General Canor si Griffith na busy sa pag-utos na huwag sumuko at tumigil ang mga kasama. Kasabay din na nakita ito ng inutusan ni Kalbo na papatay kay Griffith. Samantala ay tinatalo ni Casca ang napa-atras at nahulog sa hagdan na Aden. Nasabi ng lalaki na parang ibang tao ang kaharap nito. Sumagot naman ng babae na wala talagang laban si Aden sa kanya. Saka din inutusan ang mga kasama na gawin ang plano. Sa kabilang banda ay nahulog sa kabayo si Guts at nakita ito ng nag-alala na Griffith. Hindi niya alam na paparating si One-Eye Jack na siya nang nais patayin. Palapit ito ng palapit pero walang ano-ano na napugutan ng ulo ang One-Eye Jack. Pinatay pala ito ni Canor na hinahanap naman si General Kalbo. Samantala ay naging yamado na naman daw si Aden na minamaliit pa rin si Casca na alam niyang napapagod na dahil nabawasan ang momentum. Kunwari may kinausap si Aden sa likod ni Casca na lumingon, kaya nagawa nitong maputol ang espada ng babae. Saka din mabilis na inipit ang babae sa pader na tinutukan ng armas ni Poseidon. Daldal kasi ng daldal si Aden na nagyayabang. Kaya nakapag-isip ng paraan si Casca na nakita ang espada niya. Hinawakan ng babae ang dulo ng sibat ni Aden saka mabilis kinuha ang espada ni Aden at tinusok ang madaldal nitong bunganga kaya tigok ang kalaban. Saka din agad sinabihan ni Casca ang mga kasama na gawin ang plano. Samantala ay napapasangga-sangga si Guts sa walang humpay na pag-atake ni Kalbo. Tapos may dumating na 4 na balak tulungan ng idol nilang si Guts na pinigilan ng bida. Pero huli na dahil nagwasiwas ng malakas nitong pag-atake si Kalbo at sabay-sabay na naputol ang katawan ng mga tutulong sana at nagkalat ng dugo. Sinalo ni Guts ang isang bandila at itinapon kay Kalbo na umilag. Saka din mabilis ang paghampas nito ng palakol. Pero lupa ang tinamaan niya. At nang si Guts naman ang hamampes ay sabay na naputol ang ulo ni Kalbo at ng kabayong sinasakyan nito. Kaya natakot ang mga kalaban na sundalo dahil sa pagkamatay ng pinakamagaling nilang knight. Sinabi ni General Canor na mas marami sila kaya huwag sumuko. Pero naistorbo sila sa sigawan ng Band of Hawks na nagwagayway ng kanilang bandila sa kip bilang tanda na nasakop na nila ito. Kaya mas naligalig ang mga kalaban. Sinabi ni Guts na talo na ang kanilang general at nasakop na ang kanilang keep kaya talo na sila. Saka din nagutos si Griffith na sumigaw na sila ng victory cry, na ginawa naman ng Band of Hawks. Dahil hindi pa tumatakbo ang mga kalaban ay pinatay nila ang mga ito at sinabi ni Griffith na patayin lahat ng lalaban pa. Kaya nagtakbuhan ang mga buhay pang Black Knights kahit na pinipigilan sila ng kanilang superior general. Nabangga pa ito ng sarili niyang mga tauhan na tumatakas kaya bagsak ang matanda sa lupa. Pagkaalis ng mga kalabang knights ay nilapitan ni Griffith si Canor. Masaya daw si Canor na hinihintay ang araw na magkikita silang muli ni Griffith. Sabay hawak sa katawan ng long hair. Pero dahil tahimik lang si Griffith ay inakala ni Canor na kinaiinisan daw siya ng mas bata. Magkakilala pa lang dati ang mga ito at si Canor yata ang nagturo kay Griffith kung paano maging bakla. Sinabi ni Griffith na nagpapasalamat daw siya kay Canor dahil naging stepping stone niya ito para sa pangarap. Nainis ang matanda sa narinig na binalak mang sa bunot. Kaya tinusok siya ni Griffith ng espada at tigok ang nang-aabuso ng mga bata. Kalaunan pa ay ipinakita ang maraming mga namatay na sundalo sa battlefield. Ganon din ang mga nagkalat na bangkay sa keep at sa swimming pool na naging kulay red. Dahil sa tagumpay ay masaya silang tinanggap ng mga mamamayan ng kaharian ng Midland. At naging pogi pang lalo si Griffith sa mga kababaihan. Maging ang pangit na si Gaston ay naging pogi na din at may chicks pa daw itong isinakay. Marami ding sumisigaw sa pangalan ni Casca. Samantalang tahimik lang si Guts na kinakausap ng kainuman nitong nagtanong kung anong iniisip ng captain. Sumagot siyang hindi nila ito inasahan 3 years ago.
At tangi lang na si Griffith ang nakaisip ng pangyayari na iyon. Hindi pa tapos ang series dahil susunod pa lang ang mas exciting na part. Pero kapag nakaabot na tayo ng kahit man lang 500 likes ay tutuluyan natin ito kaagad. At kung gusto mo pa ay pili ka lang sa ating mga videos dahil lahat yan ay maganda.